Si Mirai ay naghahanda para umalis sa isang mission kasama sina Kakashi at Might Guy. Nagpaalam siya sa nanay niya at sa memorial ng tatay niya. Habang naglalakad, iniisip niya kung bakit iyon ang pinili ng tatay niya na pangalan para sa kanya. Habang nagdadasal siya sa harap ng lolo niya, dumaan sina Boruto, Shikadai, at Shikamaru, dinala ni Shikamaru ang dalawa para matikman ang bagong burger. Tinanong siya ni Shikamaru kung ginagamit niya ang chakra blades ni Asuma, at oo naman. Pero sabi ni Mirai, di pa niya kaya gamitin tulad ng ginagawa ni Shikamaru. Sabi ni Shikamaru, pareho sila ng chakra nature ng tatay niya kaya dapat madali lang para sa kanya. Nagbigay si Mirai ng sagot sa quiz na binigay ni Shikamaru dati, pero mali. Sabi ni Shikamaru, masyado lang daw siya nag-iisip. Pag-alis ng mga Nara, sinabi ni Mirai kay Boruto ang tungkol sa mission niya. Pagdating niya sa gate, medyo na-disappoint si Mirai kasi sobrang chill lang sina Kakashi at Guy. Sabi nila, kailangan daw nilang magmukhang mga normal na tao. Akala ni Mirai, yung pagiging laid back nila ay advanced level na disguise technique, kaya todo alert siya kahit simpleng biyahe lang. Maging isang matandang lalaking naglalakad lang sa kalsada, inakala pa niyang kalaban. Pagdating nila sa destinasyon, nagpunta sila sa iba't ibang tindahan. May mandurukot na nagtangkang nakawin ang wallet ni Kakashi, pero agad niya itong na-disable. Itinapon ng mandurukot ang wallet sa kasama niya, kaya hinabol ni Mirai at ginamitan ng genjutsu. Naibigay niya sa pulis ang dalawang magnanakaw. Naiinis si Mirai kasi halos manakawan na si Kakashi, habang ito naman parang chill lang. Sabi ni Kakashi, peking wallet lang daw yon, at minsan mas okay daw gumamit ng utak kaysa lakas. Pagkatapos, pumunta sila sa isang puno na tinuring ni Kakashi na banal, kasi doon raw sinhot ang movie adaptation ng Icha Icha. Na-curious si Mirai kung tungkol saan ang libro, pero ayaw sabihin ni Kakashi at Guy kasi, bata pa daw siya. Nagpicture pa silang tatlo para souvenir. Habang nagkukwentuhan tungkol sa vacation, biglang tinanong ni Mirai kung ano ba talaga ang mission, doon niya nalaman na wala pala talagang mission. Halos mabaliw siya sa gulat. Kinagabihan sa hotel, pinanood lang ni Mirai mula sa malayo sina Kakashi at Guy habang kumakain. Napansin siya ni Kakashi at inimbitahan siyang sumabay, pero ayaw niya dahil gusto niyang seryosohin ang mission. Sinabihan siya ni Kakashi na mag-relax na lang sa hot spring. At sinabi pa niya na nakikita niya kay Mirai ang awkward na ugali ni Asuma. Inamin ni Mirai na medyo weird ang feeling kasi mas maraming alam ang iba tungkol sa tatay niya kaysa sa kanya. Naisip din niya kung ano pa bang silbi ng mga shinobi sa panahon ng kapayapaan. Lalo siyang nataranta nang malaman niyang 20 days pala ang mission, hindi 2 days, mali pala ang dinig niya. Dahil sarado na ang hot springs, sinabi ni Kakashi na bukas tatawid sila papunta sa land of hot water. Naisip ni Mirai na pupunta siya sa lugar kung saan ipinanganak ang pumatay sa tatay niya. Habang papunta sila sa Hot Springs District, nainis si Mirai kasi kulang pala ang mga damit na dinala niya para sa tagal ng mission. Nagkadebate sina Guy at Kakashi kung ano ang dapat niyang gawin para di siya ma-stress. Napag-usapan nila na namanan ni Mirai ang mga ugali at genjutsu ng nanay niya. Pagdating nila sa bayan, nagulat si Guy kasi sobrang daming tao, akala niya tahimik na lugar lang ito. Napansin nilang maraming tao ang nakamask ng pusa at aso. Naalala ni Kakashi kung anong festival yon at ipinaliwanag kay Mirai ang pinagmulan ng bayan, may mga naniniwala sa Diyos ng mga aso. May iba naman sa Diyos ng mga pusa, depende kung aling kwento ng pinagmulan ng bayan ang pinaniniwalaan nila. Meron ding pangatlong Diyos na destroyer na hindi pusa o aso. Pumupunta dito ang mga cat lovers at dog lovers mula sa iba't ibang lugar para mag-celebrate at nagtatapos ang festival sa shrine fight. Habang naglalakad sila sa crowd, nadiskubre nila na sina Kiba at Tamaki pala ang nangunguna sa grupo ng mga dog lovers at cat lovers. Dumating silang magkasama para sa date pero nauwi sa pagiging magkalaban. Naisip ni Mirai kung dapat ba nilang ayusin ang dalawa, pero sabi ni Kakashi at Guy, private issue daw yun. Pero napagtanto nila na kung gusto nilang manatili sa bayan, kailangan nilang mapagbati ang dalawang grupo, kaya ayon, naging part ng mission ang gulo ng mga aso at pusa. Nilapitan ni Mirai si Tamaki at sinubukang ayusin sila ni Kiba. Galit si Tamaki kasi date sana yon pero puro trabaho si Kiba kaya bihira silang magkasama. Sinubukan din ni Mirai kausapin si Kiba pero sobrang busy ito sa mga taga-suporta niyang dog lovers na todo puri sa kanya kaya di na umatras. Nagbigay si Mirai ng peace offering na kunwari galing kay Kiba pero nagkamali siya at lalo lang lumala ang away. Pagdating ng gabi, nagsimula na ang shrine fight. Nabanggit ni Kakashi na baka kailangan munang magkagulo bago magkaintindihan at biglang nagkaroon ng idea si Mirai. Humingi siya ng lighter kay Guy at ginamit ang apoy para gumawa ng ilusyon na parang lumabas ang destruction deity, kalahating aso, kalahating pusa.
Todo paniniwala agad ang mga devotees. Pero biglang umatake si Guy sa espiritu at nabasag ang pader na naghihiwalay sa Dog at Cat Hot Springs. Akala ng mga tao, mensahe daw yun mula sa Diyos na sinasabi na dapat na silang magkaisa. Natuwa lahat at nagkabati rin si Kiba at Tamaki. Sa wakas, nakaligo rin si Mirai sa hot spring. Sabi ni Kakashi, yung paggamit niya ng lighter bilang fire release ay parang estilo ng tatay niya kasi ginamit niya pareho ang jutsu ng nanay at tatay niya para ayusin ang gulo. Umalis si Kakashi para maligo sa kabilang hot spring at naiwan si Mirai na gustong mas makilala pa ang tatay niya. Nagbababad si Mirai sa hot spring kasama si Tenten at nagpasalamat siya dahil dinalhan siya nito ng ekstrang damit. Sabi ni Tenten, no big deal daw kasi plano na rin talaga niyang magpahinga ng ilang araw at mag-hot spring. Medyo nag-aalala lang siya na baka gumawa ng gulo si Guy dahil sa pagiging mainitan ng ulo nito. Bigla nilang narinig si Guy na sumisigaw, may nakita daw siyang multo. Pinatulog ni Mirai si Guy para kumalma. Biniro siya ni Tenten na siguraduhing magbihis muna bago tumakbo palabas kung may emergency. Dumating si Kakashi, kakabili lang ng snacks. Tinanong niya kung kumusta si Guy at sinabi nila na sabi ni Guy may multo raw siyang nakita pero malalaman lang nila pag nagising ito. Si Tenten, convinced na totoo yung multo pero si Mirai hindi naniniwala. Nilinis pa niya yung kwarto para sigurado. Sabi ni Kakashi, naubos daw yung snacks nila at akala niya si Guy ang kumain, kaya siya umalis para bumili pa. Mas lalo tuloy naniwala si Tenten na may multo talaga habang si Mirai naman determined patunayan na wala. Tinanong nila ang receptionist at nagulat ito na may nakakita ulit ng multo. Ikinwento ng receptionist na mula pa noong panahon ng digmaan, may mga chismis tungkol sa multong nakasuot ng armor, pero nawala ito matapos magkaroon ng mass exorcism noon. Kinausap nila ang mga empleyado at pare-pareho ang sabi, may mga kakaibang nangyayari nitong mga nakaraang araw. Habang nag-uusap, napasandal sila sa isang estatwa at napansin nilang gumalaw ito. Yung base nito ay bato, samantalang yung iba kahoy. Sabi ni Tenten, gamitin daw ni Mirai ang chakra blade para putulin, pero sabi ni Mirai, di pa niya mastered gamitin yon. Biglang dumating si Kakashi at sinabing gising na si Guy. Paglabas ni Guy, ayaw niyang aminin na may multo siyang nakita. Sinisi siya ni Kakashi sa pagkawala ng snacks, pero deny ni Guy at nagyaya pa ito ng ping-pong match. Umalis silang dalawa para maglaro. Nagkwentuhan si Mirai at Tenten tungkol sa ugali ni Guy na parang bata pa rin. Pagbalik ni Kakashi at Guy, hiniling nilang maging referee si Mirai. Habang nag-iisip siya, napansin niyang lahat ng lugar kung saan nakikita raw ang multo ay nakaharap sa inner garden. Habang naglalaro, umiwas-uwas pa rin si Guy sa mga area ng hot spring na kinatatakutan niya. Tinanong siya ni Kakashi kung bakit parang lutang siya at sobrang focused na patunayan na walang multo. Sabi ni Mirai, kung totoo ang mga multo, sana matagal na siyang dinalaw ng tatay niya. Napansin niya na gumagalaw ang ping-pong ball dahil sa hangin, kaya bumalik siya sa estatwa para imbestigahan. Biglang tinakot ni Tenten si Guy, sabay naglabasan ng usok mula sa ilalim ng estatwa. Lumitaw ang isang babae mula doon. Ginamit ni Mirai ang chakra blades at hinati ang estatwa sa gitna. Nilapitan nila ang babae na ang pangalan pala ay Tatsumi. Humingi ito ng tawad. Ipinaliwanag ni Mirai na nakita niya ang mga lumang secret tunnel na ginamit noong panahon ng digmaan para sa evacuation. Napansin niyang may mga bakas ng taong gumamit kamakailan, kaya pinablock niya lahat ng daanan maliban sa isa at pina-fumigate ang mga ito para mapilitan lumabas kung sino man ang nandun. Tawa si Tenten kasi nag-e-enjoy lang daw siyang panoorin si Guy na nagpapanggap na matapang. Ipinahayag ni Tatsumi na naglalakbay lang siya at wala siyang pera. Nadiskubre raw niya ang secret tunnel at ginamit ito bilang tulugan. Nagmakaawa siyang huwag siyang ipahuli sa Land of Hot Water dahil ang biyahe niya ay para sa yumao niyang ina, gusto niyang puntahan ang mga hot spring na hindi nito naranasan. Inalok siya ni Mirai na sumama na lang sa kanila at siya na ang magbabayad ng lahat. Binalaan siya ni Kakashi na mag-ingat sa paggamit ng chakra blades. Kinabukasan, umalis na sila. Doon lang ipinaliwanag ni Guy na ang nakita raw niyang multo ay isang mandirigmang may suot na armor, eksakto sa kwento ni Mirai at Tenten tungkol sa lugar. Naalala ni Mirai na tinanggal niya ang mga tag sa kwarto ni Guy kasi akala niya basura lang pala yun. Pagkatapos, nagiwalay sila ni Tenten at nagpatuloy ang biyahe ng grupo. Si Shikamaru ay nag-iisip pabalik noong naglalaro pa sila ni Asuma ng shogi, noong hindi pa niya alam kung sino ang tinutukoy na hari. Iniisip niyang malapit nang maunawaan ni Mirai kung ano ang ibig sabihin nito. Habang naglalakbay sina Mirai, Kakashi, Guy, at Tatsumi papunta sa susunod na hot spring, napunta ang usapan sa mga magulang. Tinanong ni Tatsumi kung kanino mas kamukha o kahawig si Mirai, kay Asuma o kay Kurenai.
Pagdating nila sa lugar, laking gulat nila nang makita nilang may dambuhalang bato sa gitna ng nayon. Lumapit ang isang matandang babae at ipinaliwanag na mula pa isang buwan na ang nakalipas mula nang gumuho ang bato mula sa bundok at nadaganan ang parte ng nayon kasama ang hot spring. Sabi ni Guy, kung 20 taon siyang mas bata, madali lang sana tanggalin yung bato. Inanyayahan sila ng mga taga-nayon na uminom, at doon nalaman nilang sinubukan na nilang alisin ang putik at buhangin pero hindi pa rin sapat. Wala silang tulong mula sa Yugicare dahil abala raw ito sa kaso ng mga kababaihang biglang nawawala. Hindi rin daw sila humingi ng tulong sa Land of Fire dahil baka hindi naman pansinin o kaya mga bagitong ninja lang ang ipadala. Kinagabihan, sinubukan ni Mirai alisin ang bato gamit ang chakra niya pero walay, di gumalaw. Nilapitan siya ng matandang babae at nag-alok ng pagkain bilang pasasalamat, pritong patatas na niluto sa ilalim ng lupa. Nilapitan siya ni Kakashi at sinabing delikado alisin ang bato dahil baka gumuho ang paligid. Tinanong ni Mirai kung may magagawa sila, at sinabi ni Kakashi na nakapagpadala na siya ng tulong, tinawagan daw niya si Choji na nasa malapit lang sa mission. Dumating si Choji, gutom na gutom at wala ng potato chips. Inalok siya ni Mirai ng inihaw na patatas, agad naman niyang nilantakan pero sabi niya kulang daw sa taba kaya di pa siya nakaka-recover ng lakas. Dahil walang mabibaylang chips sa bundok, nag-decide si Mirai na gumawa na lang ng potato chips kasama si Tatsumi. Habang nagluluto sila, panay ang kwento ni Choji tungkol sa mga paborito niyang chips at nabanggit niya ang payo noon ni Asuma. Naintriga si Mirai at nagtanong tungkol sa tatay niya. Sabi ni Choji, si Asuma daw ay mahilig manigarilyo at medyo misteryoso, pero habang tumatanda siya, mas nauunawaan niya kung bakit ganun si Asuma. Ikinwento rin niya kung paano nila nakuha noon ang mga hakaw na binigay sa kanila ni Asuma bilang simbolo ng Team 10. Nang maluto na ang potato chips, nagduda si Choji sa itsura pero pagtikim niya, ayon. Panalo. Biglang lumaki ang katawan niya at ginamit ang lakas para alisin ang dambuhalang bato. Tumulong ang mga ninja ng Konoha at pati mga taga-nayon hanggang sa tuluyang natanggal ang bato at bumalik ang agos ng hot spring. Pagkatapos, lumiit ulit si Choji dahil ubos na halos ang calories niya. Nagpasalamat ang matandang babae kay Mirai pero sabi ni Mirai, maliit lang daw ang nagawa niya. Nagkwento pa si Choji na dati raw, laging ini-encourage ni Asuma kapag hirap siyang matutunan ng mga jutsu. Nabanggit niya rin ang tungkol sa hari, at nang tanungin ni Mirai kung sino yon, sabi ni Choji na sikreto raw yon ayon kay Shikamaru. Sabi niya, habang pinapanood si Mirai, parang nabuhay ulit ang alaala ni Asuma. Pag-alis ni Choji, naligo sa hot spring sina Tatsumi at Mirai. Habang nagsasalita si Mirai tungkol sa tatay niya, biglang umamin si Tatsumi, nagsisinungaling daw siya mula pa noong una. Ang totoo, hinahanap daw niya ang isang hot spring na sinasabing pwedeng makausap ang mga patay. Hindi agad naniwala si Mirai sa sinabi ni Tatsumi tungkol sa hot spring na pwedeng makakita ng mga patay. Sabi ni Tatsumi, galing pa siya sa malayo para makita ang nanay niya, dati rin daw siyang nagduda, pero gusto niyang subukan. Tinanong niya si Mirai kung ayaw ba nitong makita ang tatay niya. Umiwas si Mirai at umalis saglit. Habang nag-iisip, sinabi niya sa sarili na may mission pa siya, pero kalaunan nagbago rin ang isip niya. Sinabi niya kay Tatsumi na sasama siya, para protektahan ito lang naman daw. Tuwang-tuwa si Tatsumi at sinabi na kailangan na nilang umalis, kasi gabi lang daw lumalabas ang mga kaluluwa. Sana raw, makabalik sila bago mag-umaga. Habang naglalakad sila sa nayon sa 10 oras ng gabi, napansin nilang iba ang aura ng lugar kapag tahimik at walang tao. Dumaan sila sa bukal para mag-refill ng tubig. Nang tikman ni Mirai, nalasahan niyang parang may bakal sa tubig. Tinanong niya si Tatsumi kung ano ang gusto nitong sabihin sa nanay niya. Sagot ni Tatsumi, gusto raw niyang humingi ng tawad dahil nag-away sila isang araw bago ito namatay. Si Mirai naman gusto sanang itanong sa tatay niya kung sino ba talaga ang tinutukoy niyang hari. Habang naglalakad, tinutulungan ni Mirai si Tatsumi sa mga mad-ulash at mahirap daanan, kaya humanga si Tatsumi sa ninja moves niya. Hindi nila alam, may isang babae palang nagmamanman sa kanila mula sa malayo. Pagdating nila sa sangandaan, lumapit ang babae na naninilip kanina. Nagpakilala siyang alam niya kung saan ang hot spring at minsan na raw siyang nakapunta doon kung saan daw nakausap niya ang patay niyang kapatid. Itinuro niya ang daan papunta sa isang kuweba sa likod ng talon. Pagdating nila, naamoy agad ni Mirai ang asupre sa hangin. Paglapit nila sa mainit na bukal, nakita nila ang ilang babae roon, karamihan ay naghihintay na ng halos isang buwan. Tuwa silang lahat dahil kumpleto na raw sila, 20, ang bilang na kailangan para sa seremonya. Sinabihan sila ng mga tagapag-alaga na magsisimula na at dinala sila sa isang silid kung saan naroon si Ryuki.
Tinanong ni Mirai kung paano sila makakakita ng mga patay pero pinagalitan siya ng ibang naniniwala. Ikinwento ni Ryuki na may isang ninja noon na gumamit ng jutsu para buhayin ang mga namatay sa panahon ng digmaan. Nakilala agad iyon ni Mirai, ang summoning Empire World Reincarnation. Sabi ni Ryuki, iyon daw ay marumi at ginagawang sakripisyo ang mga buhay pero dahil sa pananaliksik niya, natuklasan niya ang bersyon ng jutsu na walang ganong kapalit. Tinawag ni Ryuki ang isang babae at pinapunte sa bukal. Sinabi ng babae ang pangalan niya at ng patay na gusto niyang makita. Narinig ng lahat ang boses mula sa usok, parang may kausap talaga. Sunod si Tatsumi at bigla niyang narinig ang boses ng nanay niya na tinatawag siya. Pagkatapos, si Mirai naman ang tinanong ni Ryuki. Nang marinig niya ang apelyido ni Mirai, parang kilala niya ito. Pinapunte rin niya si Mirai sa singaw ng mainit na bukal. Sa singsing ni Ryuki, may Jashan symbol. Habang nakatingin si Mirai sa usok, may nakita siyang aninong pamilyar, ang hugis ng tatay niya. Naalala ni Mirai ang report ni Shikamaru tungkol sa mission kung saan namatay ang tatay niya, kung paano ginamit ni Hidan ang dugo ni Asuma para sa jutsu niya, kaya lahat ng sugat ni Hidan ay napupunta rin kay Asuma. Tinanong ni Ryuki ang mga babae kung narinig nila ang boses ng mga mahal nila sa buhay, tapos binigyan sila ng tubig para raw linisin ang sarili, pero sinabi niyang huwag munang iinumin hanggat di niya sinasabi. Tahimik si Mirai at iniisip na gusto niyang matutunan ng shogi sa tatay niya. Pero nag-aalala siya na baka hindi siya makilala nito. Biglang sinabi ni Ryuki na kaya raw niyang maglakbay sa pagitan ng mundo ng mga buhay at patay, at nakilala na raw niya si Asuma, gusto raw nitong makita si Mirai. Nagbanggit si Mirai ng isang shogi player na sinasabi raw ng tatay niya na iniidolo niya at kung saan raw galing ang pangalan niyang Mirai. Sinangayunan nito ni Ryuki, pero doon siya nabuking ni Mirai kasi wala namang ganong shogi player. Alam niyang nagsisinungaling si Ryuki. Kaya agad siyang naghanda para lumaban. Sumigaw si Ryuki sa mga babae na inumin na ang tubig, pero mabilis na ginamit ni Mirai ang lightning release para bahagyang kuryentehin sila at magising mula sa epekto ng hypnotic gas sa mainit na bukal. Napagtanto niya na si Ryuki pala ang may gawa sa pagkawala ng mga babae, at inamin naman ito, ginagamit daw sila bilang sakripisyo para makamit niya ang immortalidad. Ginilit ni Ryuki ang pisngi ni Tatsumi para makuha ang dugo nito at ginamit iyon sa isang puppet na nagkontrol sa kanya. Inutusan niyang patayin si Mirai habang tinatawanan siya dahil ayaw niyang lumaban sa isang ordinaryong tao. Dumating sina Kakashi at Gai, pinatumba ang iba pang miyembro ng kulto. Tumama ang kanay ni Kakashi sa kamay ni Ryuki kaya nabitawan nito ang puppet at nabasag ang kontrol kay Tatsumi. Gumawa ng diversion si Ryuki gamit ang usok ng gas at tumakas, pero sinundan siya ni Mirai. Napunta sila sa isang silid na puno ng mga patibong at sibat. Doon gustong gawin ni Ryuki ang ritual ng pagkuha ng dugo ng tao para sa immortalidad. Tinanong ni Mirai kung sino si Hidan sa kanya. Sagot ni Ryuki, bayani daw si Hidan at gusto niyang ipagpatuloy ang daan ni Jashan. Para sa kanya, sayang lang daw ang panahong mapayapa ngayon, pareho sa nararamdaman ni Mirai na parang wala ng hamon sa bagong henerasyon. Parang sinugatan ni Ryuki si Mirai at nakuha ang dugo niya, tapos ginamit iyon para maging immortal. Pero unti-unting naglaho ang lahat, ilusyon lang pala. Ginamitan siya ni Mirai ng genjutsu. Nagtaka si Ryuki dahil nalasahan daw niya ang dugo ni Mirai, pero sinabi ni Mirai na iyon ay tubig lang mula sa hot spring, yung may lasang bakal. Naniwala si Ryuki na genjutsu pa rin ang nakikita niya at umatake. Nakamasid si Kakashi at Gai habang lumalaban si Mirai, nakikita nila si Asuma sa mga galaw niya habang tinatapos ni Mirai si Ryuki. Nahuli si Ryuki at ang mga kultista niya. Ipinaliwanag ni Mirai kay Tatsumi ang lahat ng nangyari, at nag-usap sila tungkol sa mga alaala ng mahal sa buhay at kung paano dapat harapin ang hinaharap. Nagkwentuhan si Kakashi at Gai tungkol sa pag-unlad ni Mirai bago sila maghiwalay ng landas kay Tatsumi at bumalik sa Konoha. Habang naglalakad pa uwi, napaisip si Mirai kung hindi ba aksidente lang na napunta sila sa kasong ito. Ipinaliwanag ni Kakashi na iyon talaga ang mission nila, imbestigahan ang pagkawala ng mga babae. Habang siya naman ay proteksyon sa kanila. Sina Kiba, Choji, at Tenten pala ay nagkukuhang turista para mag-ipon ng impormasyon. Pagdating nila sa Konoha, na-realize ni Mirai na sinasadyang sabihin sa kanya lahat ng detalye, kasi siya pala ang magsusulat ng mission report. Sinalubong siya ni Boruto at halos di makapaniwala sa kwento niya. Pagkatapos, naglaro siya ng shogi kasama si Shikamaru. Sabi ni Mirai, naintindihan na raw niya kung sino ang hari, ito raw ang mga susunod na henerasyon. Ngumiti si Shikamaru at tinukso siya, kasi doon nga galing ang pangalan niyang Mirai, pero sabay sabing talo pa rin siya sa laro.
Binisita ni Shikamaru si Naruto sa opisina nito para tanungin kung sino ang napili niyang i-promote bilang Chunin, kasi nga nasira ang exam dahil sa pag-atake ng mga Otsutsuki. Hirap si Naruto pumili dahil isa lang daw ang pwedeng ma-promote. Sabi ni Shikamaru, ang mga Chunin ay mga team leader, kaya dapat piliin base sa galing sa pagbabasa ng laban at paggawa ng desisyon. Pinag-review nila ni Naruto ang mga parte ng exam at yung mga pumasa. Isa-isa nilang tinanggal habang pinag-uusapan kung paano lumaban at nagplano ang bawat isa. Umabot sila sa 3 kandidato, sina Sarada, Sumire, at Denki. Pinili ni Naruto si Sarada kasi kahit pantay sila sa strategy, mas lamang si Sarada sa laban. Dumating si Sasuke para mag-report. Sabi niya, hindi pa rin niya makita si Urashiki, pero may mga ebidensya siyang nakita na naggala si Urashiki sa iba't ibang lugar bago dumating sina Momoshiki at Kinshiki. Sabi ni Shikamaru, baka nangangalap ng impormasyon si Urashiki. Nakita ni Sasuke ang picture ni Sarada at napansin niyang gusto ni Naruto siyang i-promote. Pero dahil alam niyang tumakas si Sarada matapos ang exam ayon kay Sakura, sinabi niyang medyo delikado yung idea. Umalis si Sasuke, at napaisip ulit si Naruto. Naalala niya ang tulong ni Shikadai sa pagresolba ng gulo sa Iwagakure, kaya siya na lang ang pinromote bilang Chunin.